So today ipapakita ko yung screening process ko para mag-filter ng mga stocks na na may potential momentum play. So para ma-determine ko yung yung mga stocks na merong momentum, ah gumagamit ako ng gumagamit ako ng dalawang indicator. So yung unang indicator ko is moving average. Tapos, yung pangalawa naman is oscillator, which is yung CCI. Um, Pakita ko muna yung una. Yan. First, para saan ba yung yung moving average? Ginagamit yung moving average mainly para i-determine yung price direction. Kumbaga, yun yung pinaka-purpose ng indicator na to. Price direction or yung tinatawag nating trend. Mahalaga na ma-determine mo yung trend para malaman mo yung best approach na na gagawin mo sa trading mo. Kunwari, kung maglo-long ka ba or mag-short, depende sa sa kunwari, dito sa particular na to, chart na to, since downtrend siya, best approach nito is kunwari kung nasa US ka at yung market ay downtrending or yung price ay downtrending, best approach nito is mag-short ka. Kung kung trend follower ka or momentum trader ka. Kung nasa Pilipinas ka naman at kung yung particular stock na yun ay downtrending pa, best approach ay magantay ka muna para mag-shift yung price into uptrend bago mo siya i-trade or bago ka gumawa ng position or mag-place ng position. Ganun. So, mahalaga rin na na malaman mo yung trend kasi kung kung follow the trend ka, mas malaki yung chance mo na manalo sa trade. Kasi kung against the trend yung kumbaga yung ginagawa mo, yung probability ng win mo ay mas mababa. Pero hindi ko naman nilalahat yung trade na na against the trend approach. Nagkataon lang na na mas malaki yung kumbaga since trending yung market na na gusto mong i-trade, mas papabor sa yung yung chance of winning. Pero may mga trader pa rin na na expert sa pag trend ng sabihin natin na kunwari swing or bottom picking kahit na or hindi pabor sa kanila yung trend. Nakadevelop sila ng skill kung paano i-trade yung ganong klase ng setup. So for safety reason lang, the best pa rin na or mas best pa rin na i-trade mo yung market based doon sa trend na pinapakita niya. So yun. Yun yung pinakaunang purpose kung bakit mas gusto ko or mas gusto kong i-determine muna yung price trend. So bali ang tawag sa na to, sa setup na to is tinatawag siyang alignment. Dito sa Pilipinas, pag sinabing alignment kasi, composed lang siya ng price. Price is above fast moving average. Fast moving average is above or below short or short slow. Yun, slow moving average. So ulitin ko lang. Price is above fast moving average. Fast moving average is above
slow moving average. Ang tawag diyan sa ano na 'yan, sa setup na 'yan or sa particular scenario na 'yan ay tinatawag na ano, bullish alignment or simply alignment. Kung either pabaliktad ba yung approach niya or pa ah, paakyat gano'n. So, kung uptrend siya at ganito yung itsura niya, ang tawag diyan bullish alignment. Kung pabaliktad naman or downtrend naman at ganito yung pinapakita niya, ang tawag diyan, bearish alignment. Ah, so dito kasi sa Pilipinas, mas kumbaga mas popular yung tinatawag na ano, alignment of the stars. Popularized ni ano, ni Cfrix. Pero ang totoo niyan, kahit minimum dalawang moving average, pwede mo nang tawagin yun na alignment. Pero hindi mo siya pwedeng tawagin na alignment of the stars. Kasi yung alignment of the stars, tatlo yung, it involves three moving averages para masabi mong ano, alignment of the stars, which is, doon sa case ng alignment of the stars, gumagamit siya ng 20 MA, 50 MA, saka 100 MA. Pero dito sa ano na to, sa alignment na to, ah simple lang yung ano, yung gamit ko dalawa lang, 20 saka 50. So yan. So wala siyang tawag, ang tawag lang sa kanya alignment kasi yun lang naman talaga yung pinakatawag or general ano na to, general na name ng particular setup na to. So wala namang it doesn't matter kung yung alignment mo ay gumagamit ng 5 moving average. Depende yan sa style mo. Pwedeng gumamit ka ng tatlo. Depende kung saan ka komportable. So, yun lang naman yung pinaka-purpose ng ano, or general, ano, yung general na gamit ng moving average para ma-determine mo yung ano, yung price direction. Yun lang yan. Next is yung oscillator natin. Okay. So, ginagamit yung oscillator, uh, generally para ma-determine mo kung oversold or overbought yung ano, yung particular level nung price na yun. Dito sa ano na to, dito sa chart ko, gumagamit ako ng CCI. Pwede rin kayong gumamit ng RSI or MACD. Depende sa style nyo or depende sa preference nyo pa din. Nakasanayan ko lang kasi yung CCI kasi mas madalas kumpara sa RSI, pakita ko lang. Ayan. So, kung para sa RSI, mas madalas kasi siya nagbibigay ng ano, ng oversold and overbought signal. Ganun. So, para saan ba yung ano? Paano ba yung dapat na approach sa paggamit ng ano ng oscillator or pag-determine ng overbought and oversold signal? Dalawa lang naman yung approach ng ano paggamit ng overbought and oversold. So first, una, para ma-determine mo kung kunwari dito sa particular na to, chart na to. O kaya sa level na to, tutok lang natin. Kung una, yung pinaka basic na gamit ng oversold or overbought level para ma-determine mo kung ano, kung may potential reversal ba siya dun sa level na yun. So first, kunwari dito. Ayan. Since tingin mo parang ano na siya,
overbought na siya, pwede kang mag-short. Yan. Depende sa rules mo. Nasa style pa rin yun ng trader eh. Kunyari dito, tingin mo ano na siya, oversold, ano na siya, ay overbought level na siya. At tingin mo may potential reversal na mangyayari. Pwede mo siyang i-short dyan sa level na yan. Depende sa interpretation mo ha. Or, ayan. Tapos, kunwari dito sa ano na to. Tapos, ayan, i-short mo siya. Tapos, buyback mo siya dito. Close mo yung position dito. Ayan. Pero sorry. Marami kasing chance na since uptrending nga yung stock or yung particular na price na yun, ah, nagiging trap yung yung kaya mas advisable kagaya nung sinabi ko kanina, mas advisable na i-trade yung yung trend. Kasi para siyang para siyang river or tapos yung trend yung tinatawag natin na current. Kung strong yung current ng ng river, kahit gaano ka pa kalakas na swimmer, mahihirapan ka pa rin na nalabanan yung current nung na yun, ng river na yun. So, mahalaga na na doon sa kunwari dito sa particular market na to, since uptrending siya, mas advisable na you go with the flow, or you go with the trend para hindi ka mahirapan. So, yun nga yung first, balik tayo dun sa first purpose ng pagde-determine ng oversold and overbought level. Yung first, since yung first purpose niya is para mag-determine ng ng reversal. Ganun. Yung pangalawang yung pangalawang purpose niya naman is para mag-determine kung malakas ba yung yung particular momentum level na yun or yung particular trend na yun or kung magtutuloy-tuloy pa ba yung yung flow or yung trend na yun. So sa particular na to, chart na to, naglabas siya ng ng or nagpakita siya ng ng overbought signal dito sa sa level na yan. Kung makikita natin siya. Yan. Dito sa price na to, nag-breakout siya. So kasabay nung breakout, nagpakita rin ng ng overbought signal yung CCI. Ganun. So kung i-apply mo yung principle ng trend trend with trading in a trending market, pwede mong masabi na na or pwede based dun sa interpretation mo na yan, pwede mong i-take yung opportunity para sabayan yung overbought signal para i-trend yung yung specific na stock or market na yun para masabayan mo yung trend niya. Ganun. So, lastly, yung yung pinaka kino-consider ko para or yung pinaka last factor ng ng screening process ko. Kailangan para sa style ko lang kailangan meron siya breakout. Yan. Yung breakout kasi para sa akin pwede niyong i-follow tong or pwede niyong i-consider to or pwede ring hindi. Depende sa style niyo. Pero eto preference ko lang kasi to. Mas gusto ko na may breakout para kumbaga merong or para um para ma-determine ko kung kung meron bang intention yung market na pataasin pa yung
or kumbaga ito yung nire-reflect siya ng ano eh, ng sentiment ng market eh. Para sa akin lang yung breakout, mahalaga yan para ano, ma-determine mo yung sentiment ng market based dun sa price. So, since nag-breakout siya, kunwari dito sa particular area na to. Kumbaga, yung conviction ko na kung tataas pa ba yung price, parang naging plus point siya. Kung naging plus factor siya. Ganun. So, yun lang naman yung ano ko, yung pinaka kino-consider ko for ano, for filtering or screening yung mga possible or yung mga stocks na merong potential play. First is yung uh, price direction, pangalawa yung confirmation ng ano ng uh, confirmation ng overbought or oversold signal. Saka pangatlo yung ano, yung breakout. Kung meron ba siyang ano, breakout. Um, sige. Pakita ko yung ano, yung mga stocks na na-screen ko earlier. Ayan. Ah, ano lang to? Galing to kasi sa ano sa laptop ko kaya pinicturean ko lang siya. So, medyo ano siya, medyo pixelated. Pero meron tayo ditong tatlong stocks na na-screen earlier. Merong dalawang uptrend, merong isang downtrend. Ah, so pagpasensya nyo na yung ticker symbol, medyo ano lang, namali lang ako ng spelling, namali ako ng type. So, ayan nyo na. So, examine natin yung ano, based doon sa tatlong factor na yon or tatlong signal na na diniscuss ko kanina. Examine natin tong tatlong stock na to na filter ko or na screen ko. First, tingnan natin yung plus. Tingnan natin kung pasok ba siya talaga dun sa natin, sa preference natin. Ayun. Ayun. Sakto. Okay. So, layan ko lang konti. Ayan. First, ano ba siya? Meron ba siyang trend? Meron ba siyang alignment? So, sa particular particular level na to, meron. So, meron siyang bullish alignment. Price is above fast moving average. Fast moving average is above slow moving average. Tapos, yung CCI niya or yung oscillator niya, nasa ano rin siya, nasa overbought level na rin siya. Tapos, yung last factor natin is, nag-ano ba siya? Nag-breakout ba siya? Ayun. So, dito sa kompleto, yung checklist natin, pasok siya sa lahat ng ng lahat ng factor na kino-consider natin. Next, so keeper. Keeper. Okay. Pasok din, no? Sakto din. So, ano siya? Bullish alignment din siya. Tapos, breakout din. Yan. See. Tapos, yung last factor natin is overbought level din siya based dun sa CCI. So, last FNI. Ayun na. So, dito sa sa particular stock na to, makikita nyo pabaliktad naman siya.
So bearish ano naman siya, bearish alignment naman siya. So downtrend siya. Tapos yung CCI niya uh, negative 113. So oversold level siya. Tapos kung titingnan nyo, eto pwede na tong ano, ma-consider na ano. Although hindi niya na breakout yung ano, ma-consider pa rin tong breakout kasi ano, although hindi niya na break tong ano na to, tong week na to. Pero kasi meron siyang ano, mga past candles na ano, doon lang nagstay doon sa level na yun. So, mako-consider pa rin to na breakout. Although hindi niya na breakout yung week, pero hindi naman yan, kumbaga, hindi naman yun yung pinaka nagmamatter doon sa level na yan. Kasi yung since yung ano na, yung previous candles niya is ano, doon lang yung pinaka ano, yung pinaka yung max level na na-reach niya pababa. So, mako-consider rin siya na breakout. It doesn't matter pala kung ano, kung pabagsak yung ano, yung break nung candle. Well, yung iba kasi tinatawag na ano, na breakdown. Pero generally breakout pa rin ang tawag diyan. Yan. Yun lang yung pinaka-explanation ko dyan. Yan. Sa next video pala, ipapakita ko kung paano yung ano, paano yung tamang approach sa trading ng ano, ng mga momentum play with ano, kung paano ba siya i-approach na parang ano, na parang business. Ganun. Kung paano ba kontrolin yung risk. So, yun yung pinaka ano, yung gagawin kong topic sa next video. So, for this ano, this discussion, so eto lang muna yung ano ko, yung pinaka-scope ng ano, topic ko. So, yun lang. See you sa next video. Thank you, bye-bye.